kasi si Chavit Singson, maraming pakulo. Di ba nung nakaraan, lumalabas siya, nagpapapress con palagi, at dinadamay mga kababayan dahil bakit daw hindi unahin ang Ilocos Norte sa pagpapaimbestiga. Sabi nitong si Chavit Singson. At marami din daw flood control projects sa Ilocos Norte, mga kababayan, ang mga Marcos. At sila po ay nakikipag-ugnayan daw di umano sa mga diskaya. Diba? At ang paborito daw nilang mga kontraktor ay diskaya pa rin, mga kababayan. Subalit ang lahat ng mga ito ay nagmukhang chismoso or chismis lamang ng isang chismosong gurang na kagaya po nitong si Chavit Singson. Dahil itong si Congressman Sandro Marcos, mga kababayan, ay nagsalita na po hinggil sa mga bagay na to. At ang sagot niya, malalaman nyo mamaya pagkatapos ko po kayong batiin. Ma'am Aurelia Adena, Lino A, Allen Arsenas, Ma'am Leticia Fernando, syempre andito rin si Luz Morishima, Mary Jane De Vera, Sir Romeo Barcibal, Silvia Latorre, o Silvia Coronel. At syempre mga kababayan, andito rin si Tita Josephine Makatula. Good afternoon din kay Saldi Gumalog, kay Pascachi, magandang hapon sa iyo, Brad. At syempre si Atong Gogi, nandito rin mga kababayan, si Batang Pasaway, Amboy Pascua, Luz Biminda Martinez, sino pa? Nang Lucero. At nandito rin si Maria Luisa Mendoza. Nandito rin mga kababayan si Ana Belie. At sa lahat ng mga silent viewers natin, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko nabate, mamaya na lang po mga kababayan pagkatapos po ng ating live streaming. Eto na, pag-usapan na natin mga kababayan, paano nga ba sumagot etong si Sandro Marcos at paano po niya mga kababayan binara etong si Chavit Singson na talagang alam naman natin sobrang bitter. Mga kababayan, sobrang bitter ng mamang ito, ng matandang ito, dahil hindi nga napagbigyan ang kanyang hiling, mga kababayan, doon po sa PCSO na mailagay ang kanyang pamangkin. Eto, pakinggan nyo. Okay, I'm glad you asked that. Meron mga flood control na nasira lalo na sa Vintar. Sa Vintar. Those flood controls were implemented before I was congressman during the period of 2019 to 2022. Yes. Nakita ko yung line item dun itinayo, lalo na dun sa not sa isik-isik, sa Alsem. And kita, grabe. Because when we, nung nasira, nakita mo yung loob, hollow siya. And I think that was a project from 2018, if I'm not mistaken, or 2019. So we will do everything we can to repair those flood control projects. Pero sa mga tao dyan na nagsasabi, proyekto ko yan, I want to make it clear, that is not my project. The first project that I had here were the solar lights. Nakailan bagyo na tayo? May nasira bang solar light? Wala pa. So, you know, we make it a point here to make sure that everything, again, is accounted for and up to the standard that our Kakailians. Mga kababayan, ayan po Chavit Singson. Maliwanag na maliwanag dito na sinasabi ni Congressman Sandro Marcos, yung mga flood control projects na yan, that was before, mga kababayan, na siya po ay naging kongresista. Okay? So, hindi daw po niya project yan. Ang kauna-unahang project niya, mga kababayan, ay solar lights. Na hanggang ngayon, ilang bagyo na daw po ang tumama, ilang bagyo na ang lumipas, pero nakatayo pa rin. At yung flood control na sinasabi mo, mga kababayan, ay proyekto ni Congressman Sandro Marcos, ay hindi naman pala sa kanya. Saan nang galing? Okay? 2018, mga kababayan, 2018, 2019 daw yung mga flood control projects na yan na ngayon ay pinaparepair niya. Dahil siya na ang nakaupo Diba? Mga kababayan. So, anong ibig sabihin nun? Chismoso, chismis lamang ang binabalita at itong mga pinagsasabi o binibitawang mga statement nitong si Chavit Singson, wala po talaga siyang resibo. At kapag chismis, mga kababayan, syempre,
Paninira lamang yan. At kapag paninira, ibig sabihin, mga kababayan, ampalaya. Diba? Ampalaya. Biruin mo, magbibitaw ka ng salita na marami ring mga flood control projects dyan ng mga Marcos noong nakaraang administrasyon or kahit ngayon. Pero mga kababayan, lumalabas. Teka lang, lumalabas ngayon na itong si Chavit ay hindi lang chismoso. Mapanira rin. Biruin mo, dati kang opisyal ng gobyerno, dati kang governor ng Ilocos Sur, mga kababayan, tapos ang ibabalita mo ay fake news. Magbabalita ka ng fake news, sa bagay GP, fake news nga eh, walang ano yan, walang ebidensya. Sadyang ang ipapakita lang yan ay puro kabulaanan. Mga kababayan, ang gugulo ng mga DDS talaga, sabi ni Annabelle. Kaya nga eh. Biruin nyo mga kababayan, mga ka-GPnatics, makasira ka lang ng pamilya ng nagagalit ka kasi, di ba? Nagagalit ka dahil hindi ka napagbigyan, maiupo yung pamangkin mo sa PCSO, ang ginaganti mo, siraan mo ang mga Marcos. Akala mo naman, katulad ng dati, ang mga Pilipino na walang utak, na hindi nag-iisip. Kaya pala napansin ko, itong si Congressman Sandro Marcos, pangiti-ngiti lang. Sabi niya siguro, ulbod nga lakay. Diba? Kaya lang, hindi po nagsasalita ng ganun itong si Congressman Sandro Marcos eh. Ang sinasabi lang talaga nito, mga kababayan, ngiti lang eh. Diba? Gwapo kasi. Pero, mga ka-GPnatics, pahiyang-pahiya dito. Itong si Chavit na naging governor ka, ang tagal na panahon na hinawakan mo ang Ilocos Sur, tapos hindi ka marunong mag-imbestiga. Diba? Hindi ka marunong mag-imbestiga. Mga kababayan, laway lang ang puhunan mo. Kakahiya. Diba? Pwede kang balikan ng paninira dito. Pwede ka, mga kababayan, balikan ng talaga naman sandamakmak na kaso. Palakang kokak, Chavit, matanda na, ngaw-ngaw lang, sabi ni Cynthia Zoriao. Biruin mo yung taong nananahimik, bibigyan mo ng problema, sasabihin mo, may flood control projects dyan, napakarami mga diskaya. Ngayon parang nilaglag mo pa yung mga Duterte. 2018, 2019, Duterte po ang nakaupo. Hindi po Marcos. Diba? So ibig sabihin mga kababayan, nung panahon na yon talaga namamayagpag ang mga diskaya. Talaga, alam naman natin kahit sa graph nakita natin na talagang doon po sila na mayagpag, ang taas Di ba? Halos hindi mo mapigilan ang kanilang pag-angat. Matino kasi ginagamit ang pinag-aralan, sabi ni Ma'am Mary Jane de Vera. Sabi naman ni Emerus Lictawa, Congressman namin sa Pidig, Ilocos Norte si Sandro. Nay na, si Sabit, maraming waiting Lord ni Sabit Singson. Nagtataka nga ako ngayon kung sino yung may mga baho, kung sino yung may mga problema. Sila yung ngak-ngak ng ngak-ngak at bintang ng bintang. Samantalang mga kababayan, alam naman natin, etong si Chavit Singson, di ba, nung yung kwento nila tungkol dito kay Era Estrada, nung ito po ay inilaglag nila, na sabi niya galit daw siya sa ano yun? Galit siya sa korupsyon. Galit daw po sa sugal. Galit sa weteng. Pero nagtataka ka, pinahuli mo si Erap, 'di ba? Tapos inilaglag mo. Kung galit ka sa weteng, bakit yung weteng ay gumagana pa rin kahit wala na si Erap? Ibig sabihin, inalis mo lang. Winalis mo lang talaga yung mga kaaway mo sa negosyo. 'Di ba, Ma'am Flaviana Avila ng Vancouver, Canada?
Maliwanag na maliwanag dito, mga kababayan. Oy, sabi ni Congressman Sandro. Oh. Pero sa mga tao dyan na nagsasabi, proyekto ko yan, I want to make it clear, that is not my project. The first project that I had here were the solar lights. Nakailan bagyo na tayo? May nasira bang solar light? Wala pa. So, you know, we make it a point here to make sure that everything, again, is accounted for and up to the standard that our Kakailians deserve. Nako naman, mga kababayan. Parang kung ako magkaiba kami ni Sandro, no, mga kababayan. Pero kung ako, talagang sabihin ko, duldog nga lakay. Di ba? Mga kababayan, talagang walang pinagkatandaan eh. Alam niyo kaya yan ang nangyayari. Dito, simpleng panonoplak lang ang ginawa ni Sandro. Na kumbaga mga kababayan ay inano lang niya. Ang tawag din, dineflect lang niya yung ano ba tawag dito? Yung kasinungalingan nitong si Chavit Singson. Hindi pa niya masyadong binanatan, mga kababayan. Pero syempre, sa banat na yon, alam natin na may laman. Alam natin, mga ka-GPnatics, na ito ay pagsasabi ng, "Oy, sinungaling kang matanda ka." Diba, ganun yun eh. Sa mga nagsasabi na iyon ay project ko, sabi ni Congressman Sandro, hindi akin yan. Hindi akin yan. Ang first project ko dito when I was a congressman, ay ba sabi niya gano'n, ay solar lights. Wala akong kinalaman dyan. Anong pinagsasabi mo? Parang gusto niya sabihin, sige nga ilabas mo yung resibo mo kung sa akin talaga yan. Diba? Grabe, mga ka-GPnatics. Tapos yung mga DDS, paniwalang-paniwala dito kay Chavit Singson. Nakita nyo na, mga ka-GPnatics. Nakita nyo na mga DDS na kayo ay ginagamit lamang ng mga tao na nasa paligid ninyo, di ba? Na naghahangad po ng pwesto sa gobyerno. Totoo naman eh. Naghahangad sila ng pwesto sa gobyerno. Dahil pag sila ang nakapasok, mas magulo sigurado. Would you believe, mga kababayan, na kapag alimbawa pumasok po sa PCSO, may hinawakan pwesto yung pamangkin ni Chavit Singson, yan ay magiging matino? Malamang sa malamang, yung mga STL dyan, mga ka-GPnatics, sila, libreng-libre na yung kanilang pagpapatakbo. At marami pa sigurong iba. Basta DDS talaga, sabi ni Ma'am Annabelle, fake news. Nasanay na tayo dyan paano si Sara ganun na ganun din. Nasanay na tayo, mga ka-GPnatics, na ganyan ang ginagawa ng mga DDS. Pero syempre, kahit nasanay tayo, dapat talaga, lagi pong may sumasagot sa mga ito. At tama, yung ginawa ni Sandro Marcos na sumagot dito kay Chavit Singson. Hindi naman siya bastos. Tama lang yung ginawa niya na pagsagot dito para makita po ng tao kung sino ang tunay na nagsisinungaling. Sino ang nagsasabi ng totoo. Biruin nyo, may pakita-kita pa ng papel. May sabi, imbestigahan daw ang Ilocos Norte. Ngayon, sila po ang nababalikan na back to you eh. Diba? Sabi ni Yolanda Paned, yeah, I like that. Duldog nga lakay. Dadami ulit mga bukis ka, GP. Duldog nga talaga nga laklakayan, dugyot. Sabi ni Batang Pasaway. Diba? Mabuti nga, napakabait ng mga Marcos eh. Kung siguro iba-iba lang yan, mga ka-GPnatics, papahiyain yan si Chavit Singson. Sabihin, ikaw, tumanda ka na. Tumanda ka na ng ganyan, wala ka pang pinagkatandaan. Diba? Eto pa, mga ka-GP. Siyempre, ituloy-tuloy na natin ang pagkapahiya nitong si Chavit Singson. Dahil nga po sa mga project na yan, nag-ghost, mga flood control projects, nag-ghost, mga kababayan, ay damay na naman pare. Damay pa rin ang pangalan.